Meron po tayo ditong isang napakahalagang balita na kailangan po nating pag-usapan na madalas na baliwalain ng milyong-milyong mga XRP holders. Isa po itong babala na binitawan ng kilalang crypto educator na si Bull Runners. At ito po ang gumising ngayon sa natutulog na community. Sabi dito, they will freeze all your XRP. Analyst explains crypto bankruptcy claim. Ayan, napakatindi. Ang tanong ko po sa inyo ay kapag binuksan ninyo ba ang inyong crypto app sa inyong smartphone at nakita ninyo ang inyong XRP balance, kampante ba kayo na sa inyo talaga ang perang yan? Kung oo ang sagot ninyo, nagkakamali kayo. Ayon po sa batas. Yan, ayon daw po sa batas. Dahil sabi ni Bull Runners, milyong-milyong retail investors ang nabubuhay sa isang false sense of security. Direktang sinabi niya, kung iniisip mong pag-aari mo ang iyong XRP dahil lang nakikita mo ito sa screen ng app sa iyong phone, nagkakamali ka. Hindi ito sa iyo. Sa oras na nag-deposit ka ng iyong crypto sa isang centralized exchange, ang legal na pagmamay-ari ng asset na yan ay lumilipat sa kamay ng exchange. Ang hawak mo lang ay isa pong pirasong digital na IOU o isang pangako na babayaran ka. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang malupit na katotohanan sa likod ng crypto bankruptcy claims. Maliban dyan ay ang 4 na paraan kung paano po nabibigo ang mga exchanges at kung ano ang ginagawa ng mga malalaking institution para protektahan ang kanilang bilyo-bilyong pondo na dapat po nating tularan bilang mga retail investors. Bago po tayo magpatuloy ay silipin po muna natin dito ang daily chart time frame ni XRP at nakikita po natin na nagkaroon po siya ng rebound kahapon dito sa presyong ito. Ayan, lagyan lang mo po natin. Ayan. Ayan po, nasa presyong 1.3585 po yan. Dito siya nagkaroon ng rebound. Pero hindi po tayo nakakasiguro kung magpapatuloy po ito sa kanyang pag-akyat. Kasi ang daming harang o hadlang dito sa itaas. Yung 1.3833 na ito ay naging resistance na rin ito. At ito na po yung pinakaunang hadlang na pipigil sa pag-angat ni XRP. Kaya, yan, possible po na mauntog lamang po siya dito. Kung i-check naman natin itong si Bitcoin, ganun din kasi. Nagkaroon na rin po siya ng rebound dito. Pero ngayon is nauntog po siya sa matigas na resistance. Ito na rin po ay ang 78,126.93 ay nagsisilbi po ito ngayong isang major resistance dito sa ating daily chart time frame. Kaya napakatibay po nito. Kaya medyo alanganin kung magpapatuloy siya or kung ito na yung kanyang pagbangon, lalong-lalo na at bearish yung mga patuloy pong nagpapakita ng bearish signal ang ating mga indicators. Yan, balikan po natin ang ating balita at pag-usapan po natin ang tungkol sa malupit na legalidad ng bankruptcy. Yan, ito po ang pinakamasakit na katotohanan. Ang batas sa bankruptcy law. Marami pong retail traders ang nag-aakala na kapag nag-file ng bankruptcy ang isang exchange, ang kanilang mga account ay protektado. Yan, protektado gaya ng mga traditional na bangko na may insurance. Pero sa mundo ng crypto, walang PDIC o insurance na sasalo sa iyo sa mga exchanges. Sa ilalim ng batas, kapag ang isang exchange ay gumuho, ang mga secured creditors o ang mga malalaking institutions at nagpahiram po ng pondo na may collateral ang unang binabayaran gamit ang natitirang ari-arian ng kumpanya. At nasaan ang mga customer? Ayan.
o ang mga retail holders na gaya po natin. Tayo po ang pumipila sa pinakahuli bilang mga unsecured creditors. Yan, kawawa naman tayo. Ibig sabihin ay babayaran lang tayo kung may mairaraos pa matapos mabayaran ang lahat ng malalaking utang ng exchange. Ang masaklap kadalasan ay walang natitira. Sa aking opinion ay sariwa pa rin sa alaala ng marami ang nangyari sa FTX, ang Mt. Gox, Celsius, Voyager at saka BlockFi. Tingnan po ninyo ang halimbawa ng FTX. Ginamit ni Sam Bankman-Fried. Yan, Sam Bankman-Fried ang pondo ng mga customer para pondohan ang kanyang sariling hedge fund na Alameda Research at gumawa po ng mga labas na pag-i-invest or investments. Nang bumagsak po ang Alameda, mahigit $8 billion sa pondo ng mga inosenteng consumer ang naglaho na parang bula. At ngayon, May 2026, marami po sa mga biktima ng mga nakaraang pagbagsak na ito ang naghihintay pa rin ng barya-baryang pondo batay po sa presyo ng crypto noong taong 2022. Kaya isipin po natin ang sakit kung ang XRP mo ay nagkakahalaga ng mas mataas ngayon, pero ang ibabayad sa iyo ng korte ay ibinase sa murang halaga. Yan, taon na ang nakakaraan. Talo ka pa rin ng doble. Kaya masasabi ko po rito ay ang kasaysayan ay paulit-ulit na nagbibigay ng babala sa atin. Ang pag-iiwan ng XRP sa exchange ay parang pagpapahiram ng pera sa isang kaibigan na walang kasiguraduhan kung kailan o magkano ang maibabalik sa iyo kapag siya ay nabaon sa utang. Kaya huwag mong i-risk ang iyong pinaghirapan sa maling akala na ligtas ang app mo. Pag-usapan naman po natin dito ang apat na paraan kung paano po nabibigo ang mga exchanges. Ayon po sa pagsusuri dito ni Bull Runners, may apat na malalaking failure models o dahilan kung bakit biglang naglalaho o hindi mo ma-access ang iyong crypto sa loob ng mga exchanges. Hindi mo kailangan maging isang technical expert para maunawaan ito. Sapat na po ang logic. Ang una ay ang hacks. Ayan. Una ay ang hacks. Ang mga centralized exchanges ay may hawak po na bilyong-bilyong dolyar sa kanilang mga hot wallets. Ito ang mga wallet na konektado sa internet na palagi pong target ng mga pinakamagagaling na hackers sa buong mundo. Huwag po nating kalimutan na noong taong 2018, ang CoinCheck ay nanakawan po sila ng $530 million. At noong 2016, ang Bitfinex naman ay nawalan ng $120 million. Kahit gaano po katindi ang security, palaging may butas ang mga centralized system. Pangalawa naman ay ang misuse of customer funds o ang maling paggamit sa pondo ng mga tao. Gaya po ng nasaksihan natin sa FTX, ang mga exchanges ay natutuksong i-trade o ipahiram ang ating XRP sa background para kumita sila ng interest nang hindi natin nalalaman. At kapag nagkaroon po ng bank run o sabay-sabay na nag-withdraw ang mga tao, dito na lumalabas na wala na pala ang aktual na pondo. Pangatlo ay ang account freezes. Yan. Account freezes. Ang mga sikat na exchanges gaya po ni Coinbase at Binance ay may kakayahang ilak ang iyong account anumang oras para sa tinatawag na compliance reviews o kung minsan ay nangyayari ito ng walang sapat na paliwanag. Maaari kang magising isang umaga na hindi mo na malogin ang iyong account dahil sa isang algorithm glitch o biglaang pagbabago sa kanilang policy. Ang apat naman ay ang government seizure o ang pagkumpiska ng gobyerno.
Nasaksihan natin ito noong taong 2022 nang utusan ng mga otoridad sa Canada ang mga exchanges na i-freeze ang mga crypto accounts na may kaugnayan sa mga donasyon sa nagpo-protestang mga tsuper nang walang formal na sakdal o paglilitis. Sa aking opinyon, ang apat na parang ito ay may iisang dulo. Ang kawalan mo ng access sa iyong sariling pera. Napakadaling sabihin na hindi naman mangyayari sa exchange ko yan dahil malaki sila. Pero tandaan natin na ang FTX ang pangalawa sa pinakamalaking exchange sa buong mundo bago po ito gumuho sa loob lamang ng ilang araw. Ang aking pananaw po dito ay simple lang. Kung ang gobyerno o ang management ng exchange ay may kapangyarihang mag-click ng isang button para hindi mo magastos ang iyong XRP, ibig sabihin, hindi mo talaga pag-aari ang crypto na iyan. Ang tunay na pagmamay-ari, ang tunay na pagmamay-ari ay wala pong intermediate o walang ibang tao sa pagitan mo at ang iyong pondo. Ano naman ang sekreto ng mga malalaking institutions? Kung seryoso ang banta na ito, ano ang ginagawa ng mga whales at ng mga malalaking institution para protektahan ang kanilang portfolio? Ang sagot lamang po rito ay napakasimple. Hindi sila kailanman nag-iiwan ng pondo sa mga exchanges para sa pangmatagalang storage. Ang mga institution po ay gumagamit ng mga exchanges para sa kung ano lang ang tunay na layunin nito. At yan po ay walang iba kundi ang mag-trade. Sila ay magdo-deposit po ng pondo. Gagawin ang kanilang kaukulang transaksyon at sa pareho ring araw ay magwi-withdraw sila patungo sa kanilang sariling mga secure na taguan or storage. Ang pangmatagalang storage o imbakan para sa kanila ay palaging sa pamamagitan ng self-custody. Gumagamit po sila ng hardware wallets. Ayan, hardware wallets, multi-signature setups, at mga cold storage na nakakalat sa iba't ibang lokasyon sa buong mundo para masiguradong walang iisang tao o gobyerno ang makakakuha ng kanilang mga pribadong susi o private keys. Sa aking opinion ay dito po natin dapat makita ang kaibahan ng mindset ng retail investor sa institutional investor. Ang retail investor ay tamad. Gusto nila ay nasa app lang lahat dahil madaling tingnan at madaling iswipe. Ang institution naman ay prioridad ang seguridad kaysa sa kanyahan. Inirekomenda ni Bull Runners na kung ang iyong crypto investment ay lumampas na sa halagang $50,000, ang pagkakaroon po ng isang physical hardware wallet ay mandatory o hindi na pwedeng iwasan. Ayan, 50 above $50,000. At kung ikaw naman ay may hawak na nagkakahalaga ng mahigit $250,000, kailangan mo na ng isang multi-signature wallets. Ang multi-sig ay nangangailangan ng higit sa isang key mula sa magkakaibang lokasyon para lamang ma-authorize ang isang transaction. Ibig sabihin kahit mawala o manakaw ang isang susi mo, ligtas pa rin ang kabuuan ng iyong pondo dahil hindi po makakagalaw ang asset ng kulang ang mga pirma. Kaya masasabi ko po ay kung ang mga bilyonaryong kumpanya ay natatakot na maiwan ang kanilang crypto sa mga exchanges, bakit tayo mga ordinaryong tao ay may lakas ng loob na iwanan ang ating buong buhay na ipon sa loob ng isang smartphone application? Oras na po para mag-isip-isip tayo at baguhin ang ating nakasanayan bago pa maging huli ang lahat. Pag-usapan naman po natin ang exchange balance rule na dapat po nating sundin. Upang hindi po tayo maging biktima sa susunod na krisis sa crypto market ngayong 2026, ipinakikilala ni Bull Runners ang isang napakahalagang panuntunan. At yan po
ay ang exchange balance rule. Huwag na huwag kang magpapanatili ng mas maraming tokens sa isang exchange na hindi mo kayang makitang mawala sa isang iglap. Ang mga exchanges ay nilikha para sa mga tiyak na layunin. At yan po ay ang bumili ng crypto gamit ang fiat, magbenta, at magpalit ng isang token patungo sa iba pa. Hindi sila mga savings account. Sila ay mga daanan lamang, hindi po destinasyon. Ang tamang daloy ng ating transaction ay dapat na ganito. Bumili ka ng XRP sa exchange at sa parehong oras o pagkakataon, i-transfer mo ito agad sa iyong sariling self-custody wallet kung saan ikaw lang ang may hawak ng seed phrase o ng 12 mahiwagang salita. Ibalik mo lamang ang iyong XRP sa exchange kapag handa ka ng mag-trade muli o kapag kailangan mo ng mag-withdraw ng cash para sa iyong totoong buhay. Sa aking opinyon, ang panuntunang ito ang maghihiwalay sa mga matatalinong investors sa mga mapapahamak na speculators. Isipin po natin ang kaibahan ng pakiramdam kapag alam mong ang iyong XRP ay natutulog ng ligtas sa loob ng isang offline hardware wallet na nasa iyong bulsa o safe box. Kumpara sa pakiramdam na tuwing may nababalitaan kang issue sa regulatory compliance ng isang exchange ay kinakabahan ka kung ma-access mo pa ang iyong pera bukas. Ang crypto ay binuo upang alisin ang mga middlemen o ang mga mapang-abusong tagapamagitan. Noong ginawa po ang Bitcoin at ang teknolohiya ng blockchain, ang layunin ay bigyan po ang bawat tao ng kapangyarihan na maging sarili po nilang bangko. Pero sa tuwing nag-iiwan tayo ng pondo sa mga centralized exchanges, ibinabalik lang natin ang lumang sistema kung saan may isang korporasyon na may hawak ng ating kapalaran. Kaya ang aking matibay po na opinyon dito ay sundin natin ang exchange balance rule. Gawin po nating habit na mag-withdraw matapos bumili. Ang maliit na transaction fee na babayaran mo para sa pag-transfer patungo sa iyong wallet ay napakaliit na halaga kumpara sa kabuuang pagkawala ng iyong portfolio. Kung sakaling magkaroon ng hindi inaasahang aberya, ang exchange, yan, ay kung sakali pong magkaroon ng hindi inaasahang aberya ang exchange na ating ginagamit, ay at least tayo ay ligtas. Yan, sa kabuuan, ang babalang ito ay hindi upang takutin tayo, kundi upang bigyan po tayo ng tamang kaalaman at proteksyon. Ang ilusyon na pag-aari po natin ang ating XRP dahil lang nakikita natin ito sa screen ng ating application ay isang panganib na pwede pong sumira sa ating financial future or financial na kinabukasan sa isang iglap lamang kapag ang mga legal na aspeto ng bankruptcy ang pumasok sa eksena. Tandaan po natin dito ang 4 na failure models na binanggit ni Bull Brothers. Ang mga hacks na hindi po natatapos, ang maling paggamit ng pondo na madalas itago, ang mga account freezes na walang babala, at ang mga biglaang seizure ng gobyerno. Tularan natin ang ginagawa ng mga institution na ginagamit lamang ang mga platform na ito bilang mga transactional bridges at mabilis na naglilipat ng pondo patungo sa cold storage. Ang ating XRP ay may napakalaking potensyal sa hinaharap. Ngunit ang potensyal na ito ay magiging walang kwenta kung hindi po natin ito aktwal na pag-aari pagdating sa takdang panahon. Kaya maging matalino po tayo, maging mapagmatsyag at kontrolin ang ating sariling kapalaran. Ayan, kapalaran sa pamamagitan po ng pagyakap sa tunay na self-custody. Yan, balikan po natin ang ating chart dito para magkaroon ng konting technical analysis sa araw na ito. Yan, dahil gaya ng aking sinabi kanina, bearish pa rin po ang mga indicators natin dito. Ang ating Hallstatt indicator ay kulay red. Ang ating QQE bars dito sa ibaba ay kulay red.
Yan. Ibig sabihin ay bearish po or yung mga sellers ang nananatiling may control sa ating market. Yan. Nagkaroon po tayo ng rebound dito sa 1.3585. Pero sa tingin ko ay mukhang maaaring retracement lamang po yan. Lalong-lalo na at marami pong mga harang yung nandito sa itaas natin. Kakailanganin po ng matinding bullish momentum para mabasag ito. Ayan, hindi po basta-bastang mangyayari yung ganito, yung aakyat siya. Para mangyari po yung ganitong galaw, kakailanganin po ng sapat na bullish momentum. Kailangan po ay magpakita po ng malakas na bullish signal ang ating dalawang indicators dito para mangyari ito. Kaya most likely, ang nakikita ko pong magiging galaw na XRP is babagsak siya nung bumagsak po siya rito. Yan ay sa tingin ko ay baka mauuntog lang siya sa mga resistances natin dito at magpapatuloy pa rin po siya sa pagbagsak dito sa 1.3211. Kaya yan po ang mas possible scenario na nakikita ko rito. Hindi ko sinasabi na ganito yung mangyayari sa mga paparating na araw. Ito lamang po yung nakikita ko na mas mataas na posibilidad na magiging galaw ni XRP sa mga paparating na araw. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panunood.